Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang kahit anong record ang pinaghahanap ng Kamara na si Mary Grace Piatos kaugnay sa kinekwestiyong confidential funds ng Office of the Vice President. Nakatutok si Joseph Morong. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? May sagot na ang Philippine Statistics Authority sa tanong na yan ang House Committee on Good Government kaugnay kay Mary Grace Piatos, ang isa sa mga nakapirma sa mga kinikwestyong acknowledgement receipts bilang pagtanggap ng pondo mula sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Sa pag-check ng PSA sa kanilang records, wala raw lumabas na birth, death at marriage certificate ng isang Mary Grace Piatos. Kung makapagbibigay daw ang komite ng karagdagang impormasyon tulad ng pangalan, lugar at petsa na may kaugnayan sa mga magulang nito ay pwede raw nila itong hanapin. Parang bogus yung acknowledgement receipt na lumalabas. So parang ganun ang nangyayari dyan. So siguro magiging next step namin is baka pati yung iba, papa-check na rin namin yung ibang mga names. Ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Ang sabi noon ng Vice Chairperson ng House Committee on Good Government na si Representative Jefferson Conghun, si Piatos ang may pinakamalaking natanggap na confidential funds, bagamat hindi nabanggit kung magkano ito sa kabuuan. Bukod daw sa Mary Grace Piatos, may iba pa silang kaduda-dudang acknowledgement receipt na piniimbestigahan nila sa National Bureau of Investigation ang mga pirma. Pero pwede bang gumamit ng hindi tunay na pangalan sa mga liquidation ng mga confidential funds? Kinukuha pa namin ng Commission on Audit pero kahit ang Kongreso, aminadong hindi ito malinaw. Sa ilalim ng Joint Circular No. 2015-01 sa pagitan ng COA at ang Department of Budget and Management tungkol sa liquidation ng mga confidential funds, ang mga dokumentong kailangang isumite ay liquidation report galing sa ahensya, certified na kopya ng tseke at binayarang disbursement voucher na aprobado ng head ng ahensya at accountant nito. Documentary evidence ng mga bayad at sertifikasyon ulit ng pinuno ng ahensya, kopya ng physical and financial plan at accomplishment report. Ayon sa komite na nag-iimbestiga sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, meron na silang sapat na impormasyon hindi lamang para higpitan ang paggamit ng mga confidential funds sa isang bagong batas kundi maghain rin ng mga kasong kriminal. Ito ay para sa reklamong bribery at graft and corruption. Magre-recommenda kami ng filing of charges against doon sa mga staff ni BP. Doon papunta yung staff ng Vice President tsaka ng DepEd and even the Vice President. Hindi naman siya immune sa suit. The back staff at her office hindi ba? Ano siya yung responsible sa lahat ng yan. Kinukunan pa namin ng pahayag ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.